Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada. Well, today we are going to talk about a new topic and it's all about may opening pa nga ba dyan sa Canada? Kasi maraming tao na nagsasabi o marami sa online or Facebook group na nababasa ko na wala na daw trabaho dito sa Canada. Patay na ang job market dito sa Canada. Huwag na kayong dumagdag dito. Napakadaming tao na dito sa Canada. Kung totoo nga ba yan? Yan ang i-debunk natin sa video na to. So, panoorin hanggang dulo. From islands to maple leaves, strength of a heart that believes. Goodbye to Manila, hello to the crisp air, taking a risk with a dream and Unang-una sa lahat, napakalaki ng bansang Canada. Okay? So, napakaraming province, napakaraming cities, napakaraming industries. Okay? Hindi lang yan nasa Vancouver, hindi nasa Toronto, hindi nasa Calgary. At araw-araw may mga kumpanya na nag-hire dyan sa mga industries na yan, or sa mga kumpanya na yan. Okay? May mga openings sa healthcare, childcare, construction, skilled trades, transportation, hospitality, agriculture, technology, engineering, at education. So, kung may magsasabi sa'yo or kung may magsasabi dyan na wala nang trabaho sa Canada, hindi yan accurate, okay? Hindi yan 100% accurate. Pero siguro, mas tamang sabihin is may trabaho, pero hindi lahat ng trabaho ay para sa lahat. Pero may magtatanong sa akin, bakit ang hirap makahanap ng trabaho? Nag-a-apply naman ako dyan sa mga trabaho na yan, yung mga nabanggit mo, Za, pero bakit walang tumatawag sa akin? Unang-unang dahilan, mismatch of expectations. Okay? Kasi minsan, ang background nyo pala is nasa office administration, nasa HR, customer service, marketing, or accounting. And sometimes, yung mga ina-applyan yung trabaho is nasa agriculture, construction, caregiving, truck driving, or trades. So, dyan na magsisimula ang challenge natin. Ang lagi kong sinasabi, kung gusto nyo mag-apply sa mga ganyang trabaho, kung gusto nyo makapunta dito at makahanap talaga ng trabaho at makarating dito sa kahit ano lang trabaho, again, na-cover ko na rin to sa mga previous video ko, walang kahit anong trabaho dito sa Canada. Hindi ka pwedeng mag-apply lang ng basta-basta na wala kang kahit anong background kasi tinitingnan talaga nila yung resume mo. Unless may malakas kang backer. And minsan, syempre, ipapasok ka na lang basta-basta dyan sa kumpanya. Uy, may opening dito sa ano namin, dito sa kumpanya namin. Sige, punta ka dito. Punta ka dito sa punta ka dito, mag-apply ka, i-apply ka ng work permit. Minsan, may mga ganyan tao, may mga swerteng tao na kahit wala silang experience at naipasok sila ng isang tao dito para makapunta rito, then posible. Minsan may mga siniswerte. Pero sa panahon ngayon, sa pag-iigpit na iginagawa ng IRCC or ng immigration, ang ginagawa nila is normally sinihigpitan nila or ini-scrutinize nilang mabuti ang bawat application and make sure na akma yung trabaho na ginagawa mo sa trabaho na ina-applyan mo ngayon. Kahit pa sinabi ni employer na no experience required, sometimes dini-deny yan ni IRCC kasi nga tinitingnan nila kung may maitutulong ka ba talaga sa government na ito. Kung paano mo maitatransfer yung skills and abilities mo sa mga PR or sa mga Canadian resident. So again, kung gusto niyo makahanap ng trabaho sa mga trabaho na pinaprioritize ngayon ng Canada,
you have to make sure that you have the right education or the right work experience para magkaroon kayo ng tsansa na na matawagan or na ang tawag yan, mapili para sa mga job na yan. Naaalala ko pa nga nun, nung nag-a-apply pa lang ako sa Canada, meron akong resume na para sa farm. Meron akong, kasi tailored fit, again, going back to jobs, I'm an early childhood educator, teacher ako. Pero ang ginagawa ko sa mga resume ko noon para ma-increase yung chance ko na mapili sa mga job na ina-applyan ko, bawat isang job na ina-applyan ko, meron akong resume na nagsasabi na kahit papano may background ako sa ina-applyan ko. For example, I'm applying for a farm job at that time. Kasi nga, gusto ko lang makarating eh. Gusto ko lang kahit ano lang na job, makarating lang ako dito sa Canada. Ganyan yung thinking ko noon. So, nag-a-apply ako sa farm. Sige, pag-apply ko sa farm, ang gagawin ko is, gagawa ako ng isang resume na tailored fit dun sa job na ina-applyan ko. For example, nag-a-apply naman ako as a customer service representative. So, dati akong call center agent. So, ang ginagawa ko, inuuna ko yung mga experience ko bilang isang customer service representative nung nasa Pilipinas pa ako. Tapos, nag-a-apply din ako noon, syempre as a nanny or as a caregiver. And since teacher nga ako, dyan ko napansin na maraming tumatawag sa akin. Kasi nga, nandyan talaga yung experience ko. So ngayon, kung nasan yung experience nyo or kung ano yung nasa puso nyo, yan yung pagtuunan nyo ng pansin. Pero, kung talagang wala kayong experience when it comes to skilled trade, then you may want to shift. You study, or maging international student kayo dito para kung may enough budget kayo, then come here as an international student and then eventually get a work permit and then earn your Canadian experience. Pero kung wala naman kayong budget, kasi medyo malaki-laki talaga ang kakailanganin yung pera para sa isang international student dito. Pero kung wala naman, ang gagawin nyo is learn French, kasi isa yan sa mga malinaw na pathway para mabilis kayo makapunta dito sa Canada. Or, kung ayaw nyo naman ng matuto ng ibang language, then try to look for remote location. At yan ang pag-uusapan natin next. Hindi lahat ng job is nasa Vancouver. Nandito. Okay? Minsan, yung opportunities nasa ibang lugar. Kung galing ka naman sa Pilipinas, kung flexible ka naman sa location, let's say for example, if you want to come here and kahit ano lang, kahit sa bundok ng tralala ni Canada, makapunta ka lang dito, then try to look for this remote location. And nowadays, yun nga nilabas ni update ni IRCC. As far as I know, they increased the LMIA threshold for those companies in the remote area. So, which means, kung in-increase nila yung LMIA threshold, then mabibigyan sila ng pagkakataon na mag-hire ng foreign workers. Again, you have to make sure that you have the right work experience or educational background para sa mga trabaho na nandyan. And we also have to look at the competition. Kasi nga hindi lang naman talaga ikaw yung nag-a-apply sa trabaho na yan. Especially sa job bank, there are a lot of applicants that explore that website and check
and submit their applications in job bank just to try their luck. Pero may iba't ibang website. Nandiyan ang Indeed, nandiyan ang Monster, nandiyan ang Facebook. And just so you know, I found my job in Facebook. Diba? I found my first job here in Canada in Facebook. Sa Facebook ko lang nahanap ang trabaho ko. Okay? And legitimate naman siya. Siyempre, nandito na ako ngayon. Nakita nyo naman. So, kailangan lang nating alamin kung paano maghanap talaga ng trabaho. Hanapin yung tamang trabaho na nararapat para sa'yo. So, for example, when I was still applying for a teacher, kasi nung una, teacher naman talaga ang ina-applyan ko. Nung una, nag-a-apply naman talaga ako as a daycare worker. Pero at that time, when I was still applying for a daycare worker, hindi ko alam na kailangan pala may license ka bago ka pa makapag-apply. At yan ang mga bagay na hindi ko alam noon. So make sure na bago ka mag-apply sa isang trabaho na a-applyan mo, you have all the qualifications that they need para matawagan ka nila. Kasi kung wala ka nung qualification pa lang nila na hinahanap nila, di paano ka nila i-a-applyan ng work permit? Kasi nga, yun yung hinahanap ni IRCC. Paano ka nila kukunin galing sa labas ng bansa kung wala ka ng mga qualification na yun? Diba? So again, check nyo educational background, yung previous work experience nyo, ano bang skills meron ka? Ano ba yung transferable skills na meron ka? Okay? Kapag nasagot mo yan lahat, ilagay mo yan sa resume mo, then i-target mo yung mga job na nasa priority occupation. At kung wala naman, again, babalik lang ako sa sinabi ko nung una, na kapag wala sa priority occupation yung trabaho na hinahanap mo, then you may want to find a different path for you. Mag-aral ulit or kumuha ng French. Mag-aral ng different language. Saka hindi ko pala sasabihin na madaling makahanap dito sa Canada. Okay? Hindi madaling makahanap ng trabaho sa Canada. Uulitin ko lang, kung hindi nyo napanood ang previous video ko, bago pa kami nakarating dito sa Canada, it takes a lot of years and hard work bago pa kami nakarating. Siguro kung alam ko na, back in 2022, that's when I started checking jobs in early childhood education. Pero siguro kung before, alam ko na siya noon pa, na ganun pala mag-apply as an early child educator dito sa Canada, then baka matagal na nakapag-Canada na kami. Anyway, everything happens for a reason, di ba? Everything will happen in God's perfect time. So, yun. So, may perfect time para sa ating lahat. Basta, matuto lang tayong hanapin kung ano yung para sa atin. Okay? So, mas competitive ang Canada ngayon. Competitive, pero hindi naman sinabing imposible. Okay? Magkaiba magkakaiba ang pathway ng bawat isang tao dito sa Canada. Walang pare-pareho. Kahit tanungin mo ang isa't isang tao dito, walang magsasabi sa inyo na pareho kayo ng pinagdaanan. Lahat ng tao dito, magkakaiba ang mga pinagdadaanan. Okay? So again, kung maghahanap ka, update your resume, improve your profile, your job bank or LinkedIn, research your industry, learn in-demand skills, network, connection. Be flexible and keep on applying. Huwag titigil maghanap ng trabaho. Hindi porket send ka na ng maraming resume, ititigil ka na. Wala naman tumatawag sa akin eh. Sige na, hindi na ako mag-a-apply. Siguro,
may kailangan kang gawin para mapansin ka. Kasi ang ginagawa ko nun, i-share ko lang ulit. Ang ginagawa ko nun para mapansin ako, sinisendan ko lang talaga ng personal message sa Facebook yung bawat isang employer para mapansin nila ako. 'Di ba? Normally kasi dito sa Canada, yung mga maliliit na kumpanya, hindi nyo naman kailangan kasing tumingin ng malalaking kumpanya dito. Yung iba minsan, yung mga maliliit na kumpanya, yan yung mga nagbibigay ng permit para sa mga temporary foreign workers. So, tingnan nyo rin yung mga maliliit. So, kung nakatulong ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe. At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Until next time, bye-bye. Finding our rhythm in this glorious land.